follower. So, ang tawag nga natin pag pinagsama yung dalawang yan ay CAM follower mechanism. Yung nga pala, no? Nalimutan kong i-upload. But sige. Like later, i-upload ko yung kahit itong PDF na rin na to. So, ICAM is a common mechanism element that drives a mating component. Excuse lang. So, balik, ulit. So, CAM is a common mechanism element that drives a mating component known as a follower through direct contact. So, merong CAM na pinapagalaw niya yan, drives yung kakontak niya, na tawag natin ay follower. May ayusin lang ako saglit. Hindi problema. Wait lang ha. Ipang pindot. Yan, balik tayo. So yun nga, meron tayong element na pinapagalaw yung isang another element na yung yun ay follower through direct contact. Okay. So isang common or very popular na use ng CAM is yung sa tinatawag nating isang mga sasakyan or yung tinatawag nating internal combustion engine. Na kung saan ay yung CAM ay nandun siya camshaft. Yan, yung camshaft ang tawag sa kanya. So, so yung CAM, nandun nga yung camshaft, nandun yung CAM. Tapos ang purpose nitong CAM na nga ito ay to close and open itong valve natin. So yung valve na to is either intake or exhaust valve para nga mag-control ng pagpasok ng air and fuel na mixture at paglabas ng ating flue gas. So yun ang kinokontrol nito. Itong ating camshaft na yun. So it imparts a very distinct or irregular motion that would be difficult to obtain from other elements. Okay. Nakabase nga siya dun sa pinakalabas or yung perimeter ng mismong cam para magkaroon siya ng possible motion. So meron tayong iba't ibang klase ng cam. So una ay disc or plate cam. So it is cam na yung radial distance from the center is varied throughout the circumference of the cam. So yung distance from the center, which is radial distance, nag-iiba-iba all throughout do sa circumference. Yung circumference ay yung buong palibot. Or pwede natin sabihin ay perimeter na lang. Perimeter ng cam. Na yung perimeter na yon ay merong follower. Doon nga yun. Ito yung follower na nasa perimeter na nagra-ride. Yung term na ginamit niya yung nagra-ride. Or tinitrace niya lang yung labas ng cam habang umiikot yung ating cam para magkaroon siya ng radial motion. Allow the ride on this outer edge to the follower to have a radial motion. So dito hindi lang masyadong kita yung disc or plate cam. Kaya ipat ako ng PDF yung mismong kay Mabi. So ito yung isang sample. Huwag nyo muna intindihin yung mga nakasulat na yun. Ito muna isang sample ng ating disc or plate cam. Yan. So makalalaban nga natin disc kasi nga yung thickness niya ay uniform. Huwag nyo intindihin itong nakausling ito yung dito sa may parte ng shot. But still, ito pa rin siya. Yung thickness niya ay uniform. Na ito yung sinasabing outer edge or yung perimeter. Yung perimeter na to, yan yung nagsasabi ko ng possible motion nitong ating follower na ito.
Yun yung sinasabi. So, sige, nandito na rin naman ako. Lipat na ako doon sa sunod. Ang sunod na type ay ito. Yan. Cylinder cam. Ito yung cylinder cam. Ito yung kay Mabi ha. Yung librong ito kay Mabi na PDF. So, ito yung cylinder cam. So, cylinder, ibig sabihin ngayon ay cylinder nga yung ano, yung uh, sinusundan ng follower. Yung follower, ito yung follower, nakatusok yung follower. Yan. Yung naka-usli ngayon dito na follower. Na yung sling yon ay sinusundan niyang itong group. So, kung kanina ay nakabase sa shape ng mismong cam, dito naman ay nakabase sa shape na makagawa ng group natin. So, nakabase naman siya sa group. So, ito yung naka-unravel na side ng group. Kasi siya ay nasa may, yung tinatawag nating lateral surface, yung nasa labas. Yung nakapalipot na gano'n. Ang tawag nga doon ay lateral surface. So, base doon sa uka ng group na yon, ito, which is ito yun. Yan. Tapos dyan yun nga nakatusok yung nakausting yun. So, base ngayon sa ikot nitong cylinder na to, dyan ngayon magkakaroon tayo ng motion doon sa ating follower. So, ito yung tinatawag nating cylinder cam. Then, another one ay ito. Ang pinangalan niya lang dito kay Mabi ay inverse cam. Pero tawag niya rin dito ay linear or translating cam. Zoom in, zoom out pa lang ng kaunti para kita niyo yung buo. Siguro. Para kita niyo lang yung buo. Yan. Ito yung buong tawag nga ay linear. Okay? So bakit nag-iba siya? Kasi nga ito, paikot. Paikot ang motion niya. So pag ikot ng cylinder, magkakaroon tayo ng possible motion. Lalo na itong disc or plate cam, paikot din yung motion niya. Whereas itong from the word naman na linear, ibig sabihin, ang motion naman ito ay straight line. Or yun nga, linear, kaya nga straight line. Linear. As nakikita niya yung guide sa tabi, yung parang ground. So sabihin hindi siya lalagpas dyan. Yan nga yung guide niya. At yun yan, nakalagay din naman nitong direction na yun. Pag ganun nga lang, yung pataas lang yung motion niya. Okay. Tapos hindi na ngayon siya bilog, hindi siya ay, yun, nakasulat naman black. Okay. Rectangular or square siya. Na yung black na yun ay mayroong groove. Groove pa din, pero dito na siya sa may parting gitna. Na yung groove na yan, na ito na yung follower. Yan. So, zoom in ko na ulit. Para kita natin. Ito yung follower natin na nakatusok ulit dito sa groove na ito. Na kung saan, bawat position nitong block na ito as nakalagay dito, ay meron kanyang-kanyang position yung ating follower na ito. So ito yung follower, pinangalanan niya lang na arm. Pero ito yung follower niya. Kada position ng ating block ay meron din position yung ating arm. Kaya meron tayong linear or translating. Nakasulat naman siya dito. Okay, mag-alala yun. Pinagsasabi ko ito naman yan. Display cam. Ito nga yung cylindrical. O cylinder lang yung nakasulat doon. O cylinder, cylindrical, or drum cam. Yung nga, basta may groove siya na nakauka doon sa lateral surface. O ito naman ay linear or translating cam. Form from a translated block. So kaya block siya. Na may groove na yung groove na yun yung magsasabi kung anong possible position ng ating follower. Then na-focus lang ang ating discussion na itong disc or plate cam. And dyan lang iikot ang ating discussion. So yun yung tatlong klase ng cam. Ang sunod ay different types naman ng follower. So, kasi nga, yun nga yung dalawang part lagi nitong cam. Kaya nga cam and follower mechanism kasi nga yun yung component niya. Kasi yung third would be yung ground, syempre. Yung third yung ground. So, okay, yung tatlong ang cam ay ito, 1, 2, 3. Tatlong klase ng cam at yung iba't ibang klase naman ng follower. So,
Para sa follower ay according to shape. So, the first one ay knife edge follower. So, kaya siya sinabing knife edge follower. Again, zoom in ko lang din para kita natin. Ayan, pwede na siguro yan. Kaya siya tinawag na knife edge follower kasi yung contact niya, itong itlog na to, yan yung ating cam. Ayan, kasi ito yung follower, yan yung arrow na to, nataas o ba, yan nga yung follower natin. Na kung saan, yan o, pointed yung dulo ng ating follower kasi nga, ang gusto nating mangyari ay ang point of contact pala, sorry, advance. So yung contact natin doon sa ating cam ay single point lang. So tuldok lang yung contact natin dito sa cam. Kaya siya patulis. Dahil siya patulis, tinawag siyang knife edge. Ito ay di. Yung kay Mabi kasi ay knife edge lang. Kaya yun ang sinunod ko. Walang di. Knife edge. Walang di. So, knife edge follower. Okay? So form to a point. Form to a point and drags on the edge of the cam. Kaya nga ito sabi ko yun yun. Magiging point siya. Tapos habang yan, as indicated nitong araw na ito, ibig sabihin naikot dito yung cam. At habang naikot, edi yun nga, ang term na niyang ginamit ay drag. Nagda-drag or kumakayod. Pwede ba yun? O basta tinitrace niya lang yung mismong outline ng cam natin habang naikot yung cam. So yung magiging position niya ay depende doon sa shape ng mismong cam natin. Yan yung knife edge. Yan. So, dahil siya yung knife edge, dapat tuldok lang. Kaya, ibig sabihin na meron siyang very sharp edge. Kaya nga knife edge. Pero ang problema, yung sharp edge na yun will produce a high contact stress at nagwe-wear siya ng mabilis yan. Kasi nga, point lang yung contact. So, pag yung point na contact, kinuskus mo ng kinuskus, mawala na yung point niyan. Kaya mabilis siyang mapudpod. Tapos, dahil din masyadong maliit, dahil nga point lang yung contact natin, ibig sabihin din no, mataas masyado yung stress. Yan. High contact stress at madaling mapudpod. Pero kung ganun nga yung characteristic nitong knife edge, bakit pa rin kasama siya dito? Diba? Kasi itong knife edge follower ay yan yung tinatawag nating basis. Okay? So kahit, kumbaga, hindi kayo makakita sa kahit anong makina na gumagamit ng knife edge follower. Okay? Walang gumagamit niyan. Kasi nga yun yung mismong nakalagay dito yung mga problema ng knife edge follower. Mataas masyado at madali siyang mapudpod. Ang problema, pag napudpod, wala nang pointed, hindi sala na yung magiging timing or yung magiging computed height nito. Kasi nawala na yung tulis niya. Hindi na magiging kasing taas nung kapag may pointed siya. Okay. Pero kaya natin pinag-uusapan pa rin to kasi ang knife edge follower ay yan yung tinatawag nating basis. Basihan pa rin kasi siya. Kaya hindi siya tinatanggal sa according to shape. Basihan pa rin kasi siya nung mga susunod pang type ng follower. Kumbaga, yun nga, basta basihan. Okay? So, mas maintindihan natin yung basihan pag ginagawa na natin siya. But for now, yun. So, basis lagi ang knife edge follower. Kaya, kasama pa rin siya sa different types of follower. Pero tandaan niya, wala nga gumagamit niyan sa kahit anong makina. Dahil nga siya itulis. Yun lang ang dahilan. Dahil tulis yung ano na yun. Yung contact niya. Ayun. So, ang problema nga nito ay, yun nga, may sharp edge siya na nagkukos nga ng mataas na stress at madaling mapudpod yung point na yon. So, naisip nila, dahil point yung contact na yon, dahil sa halip na point, edi gawin nating area. Kaya nabuo yung, mamaya ito, babalikan natin yan. Kaya nabuo itong patatlong ito, itong tinatawag na flat-faced follower. Yan, may D talaga yun ha, may D. Okay, flat-faced follower. So dito, ang problema nga nung knife edge ay point lang yung contact. Pag point ang contact, isabihin, oops,
Mali pala ang aking dinarag. Ay, wala dapat yun. Ayan. Gusto ko lang kasing i-zoom in dito para makita nyo yung flat face follower. So sa halip na point, yung contact niya ay, ayan, ginawa na siyang malaking area. Pinalaki na lang yung area. Para at least, yung stress, dahil nga masyadong maliit na area, ay nawala na. Siguro hindi man nawala, siguro ay malaking bawas kasi sa halip na point na lang, ay isang malaking area yung contact niya. Sa malaking area na yung contact niya. So yung isang point doon sa problema na mataas masyado yung stress ay na-solve using. So sa halip nga na area, ay sa halip na point, edi area na lang yung contact mo. So nakalagay naman siya dito yan. So formed with a large flat surface, kailangan siya ay manatiling flat ng surface niya. Large and flat surface, then use when quick motions are required dyan, and does not jam. So, pag mayroong quick motion, at hindi siya madali mag-jam pag mayroong quick motion. Kaya yun yung mga possible uses nito. Pag quick motion and then dahil nga quick yung motion niya, hindi siya madali mag-jam. Pero may pera pa rin ito. Kasi kahit nga flat yung surface natin dito, okay, kung napapansin nyo, yung contact pa rin natin dito ay point. Point pa rin yung contact. Ang kagandahan nga lang, hindi siya nakaka-concentrate sa isang lugar. Kasi nga sa knife, ando lang siya sa dulo. So yung lahat ng stress ay nandun lang sa isang point na yan. Itong point na to, na contact ng ating follower, ay yan ay gumagalaw. Siya ay pabalik-balik yan. Moving back and forth doon sa ilalim or doon sa flat surface ng ating follower. Okay? Kaya hindi siya nako-concentrate yung stress sa isang point. Siya ay parang, sabihin natin i-distribute kasi nag-move yan eh. Depende nga sa ikot nitong ating cam na ito. So nag-move back and forth siya doon. Pero dahil nga siya nag-move back and forth, meron pa rin isang nangyayari. Pag nag-move back and forth, which is friction. Diba, kinukuskus nga natin yung ilalim ng ating flat face follower. Pag kinukuskus mo, dahil nga pabalik-balik yun, ay nagkakaroon ng friction. Ang problema, pag may friction, ay napupudpud. So, kaya yun yung isang problema na hindi na na-solve, yung wears rapidly. Okay? Napupudpud pa rin siya. Kasi nga, dahil ng friction, ang friction naman ay hindi nawawala. Ang problema nga, pag napudpud, nagkakaroon siya ng tinatawag na pit. Yung uka, tawag ay pitting. Yung ukang ganun. Okay? Na mangyari, hindi na siya flat. Pag hindi na flat, edi mawawala na yung timing or yung design niyang height, hindi na masusunod kasi nga may uka na siya or may pitting. Pitting or yung uka. Hindi na siya flat. So pag hindi na flat, edi hindi na siya masusunod yung actual height nito according to its motion. Okay. So yun ang problema nito. Okay? May friction pa rin siya. Nagwe-wear pa rin. Okay? So yun ang problema isa pa na hindi na-solve. At dahil hindi na-solve yun, ang ginawa ay gumawa ulit ng isa pang type ng follower. Kaya nabuo yung isa pang type ng follower para naman ma-solve yung friction, which is itong padalwa. Yan, roller follower. So dahil ngayon siya ay roller, ibig sabihin dumudulas lang or sabihin na natin may friction pa rin pero sobrang liit kasi nga roller. Roller din ito kasi umiikot nga rin yung cam natin. So dahil umiikot yung cam, umiikot din yung roller. So sabihin yung friction natin in between these two ay sobrang liit na lang. Okay? So sabihin yung part ng friction na problema nga ng ating flat face follower ay na-solve dito. Kaya kung napansin nyo yan. Maintain sa contact with the cam and rolls on the cam surface. Yun nga sabi ko kanina. Pag ikot nito, ng ating cam, iikot din yung roller. Thus, magkakaroon siya ng low friction at low din yung kanyang stress. Kasi mababa yung friction, di mababa din yung force
na kailangan nating i-exert. Yan. Kaya mababa din yung contact stress nito. Pero yun din ang problema niya. Dahil nga masyadong mababa, excuse lang. So yun naman ang problema niya dahil nga sobrang baba ng kanyang friction, ang nangyayari naman ay dumudulas, di ba? Yun naman ang consequence ng mababang friction, madulas. So ito ay may dulas kasi nga mababa ang friction. Kaya ang nangyari, pag nadulas, edi siya ay sasala. Kasi nga bilog at bilog, di ba? Ito ay bilog, ito ay bilog. So ito ay may tendency ngayon, dumulas siyang papunta dito. At pag yun ay dumulas na papunta dito, nakakaroon tayo ng jam. Possible jam during steep displacement. So pwede siyang dumulas sa pagganon yan. Kaya may araw pagganon kasi dudulas nga siyang pagganon habang umiikot yung ating cam na ito. Eh pag siya dumulas, edi wala na siya sa ibabaw ng cam, nandito na siya sa tabi. Eh kung na siya nasa tabi, ito nga yung motion niya. O di nag-jam na nga. Yan. Kung nandito siya sa tabi. Eh ang motion nga natin dito ay up and down. So yun yung nagkukos naman. So kaya depende na lang kasi at least yung itong kabila, itong flat face follower, eh, hindi siya madaling mag-jam kahit magkaroon tayo ng quick motion. Kasi nga, flat kasi yung surface niya. Dahil ng flat na surface na yun, hindi siya madaling mag-jam. Pati may friction, yung kasi ring yan. Dahil may friction siya, hindi siya madaling dudulas. Dahil ng friction na yun. Whereas dito, ay walang friction. Okay? So meron kanya-kanyang advantage, disadvantage yung ating different types of follower. So ito yung mga dalawang pwede makita nyo, yung flat face follower at yung ating roller follower. Okay, magkala babalikan natin yun kasi parts na naman yun ng after nito. Okay, magsisimula mo natin sa graphical, then analytical, then yung other pa, which is yung mga problem. Yung isang problem is yung fitting. So yan yung, again, tatlong types ng follower natin. Hindi nawawala nga ito kasi nga yung basis, yung ating 9-page follower. Then ang ginawang modification ay ito, flat face follower. Tapos may friction pa rin siya, kaya para masolve yung friction, gumamit ng roller follower. So, yung tatlong pag-uusapan nating type ng follower. Pero meron pa kasing according to position. Yan. Dalawa lang naman siya. Walang ulit. Zoom in ko lang ulit. So, ito yung dalawang klase naman ng another according to position. So, according to position. So, una, ito nga yung ating follower. At kung napasin niyo yung arrow, na taas-baba, which is itong line din nito, na yung line nito ay nag-pass through dun sa ating center of rotation ng ating cam. So, ito nga yung cam na umiikot. Yung cam na umiikot. Ito nga yung follower natin na nagtataas-baba. At yung direction, or yung sabihin na natin, ang ginagamit kong term ay line of action. So, yung line of action, kasi dyan yung nag-move up and down, yung ating follower ay nagpapass through dun sa center ng ating rotation. Ang ginamit niya ng term dito ay light of translation, pero yun din yung sinasabi kong kanina, line of action. So the line of action extends through the center of rotation. Yung pinag-iikutan ng ating cam. Passing through siya. O di pag hindi na, dito na siya. Ang tawag natin sa kanya ay offset. So ano pa rin siya? Yung line of action again ng ating follower is still, sabihin natin parallel. Tama. So yung line of action ng ating follower ay parallel. Yun. Line of action ng follower is parallel doon sa line passing through doon sa center. Na yung distance na yun, o yung parallel distance na to ay tinatawag natin offset. Kaya tawag natin sa kanya ay offset na follower. Ayan. Offset follower, may offset lang sa center line. Pero yung motion niya pa rin ay
linear. Up and down pa rin yung kanyang motion. And then sunod, wala na dito. Kasi iba na yung kasunod niya. Tumungat ko lang ulit. Iba na kasi yung kasunod niya. Ayan, iba na. Ang patatlong category, according to yung different types ng follower ay, lang ko dun sa akin kaninang pinakita. Yan, ito. Na yung motion ng ating follower is following a straight line. So kapag following a straight line, ang tawag natin sa kanya ay, wala. Ito, radial follower. So kapag ang motion niya ay straight line, ay radial follower siya. So radial din naman kasi nga, yung line of action niya ay from the center then away. Which is yun yung characteristic ng radial. Mula sa center, tas palayo. Or sabihin na lang natin din na yung motion niya ay up and down or linear. Linear yung motion niya. Linear. Linear yung motion niya. Kaya ang tawag sa kanya ay radial. Then another is, yan. So another term ay oscillating naman. So yun ang magkapares naman. Kapag ito nga radial ay kapag straight line yung motion niya. At kung ito naman ay, yan, meron naman siyang pivot point. So dahil siya may pivot point, so therefore yung motion niya ay yan, naka-curve ngayon. Kasi nga may pivot point siya dito. So pag may pivot point, edi siya ay naka-curve ngayon yung motion niya. Tapos base dito sa curve na yan, ngayon yung magiging pat natin doon sa pag-ikot ng ating cam, pag-ikot ng cam. So, yun nga, yun yung magka-partner ha, according to the motion nung ating follower. So, according to motion naman to, kapag siya ay mayroong pivot point. Yan. So, dahil nga may pivot point, ibig sabihin, siya ay naka-arc or curve yung kanyang motion. So, ang tawag natin sa kanya ay oscillating. Then, kapag straight line naman, kahit siya ay naka-offset, radial pa rin siya. Kaya radial follower. Radial pa rin siya kahit naka-offset. As long as straight line yung ating motion. So, ang tawag natin sa kanya ay radial. Yun nga lang, yung term kasing radial at yung inline, katulad na nakalagay dito, ayan, inline or radial, ay iisa na ang ibig sabihin nun. So, yung inline nga kasi ay katapat, yung line of action, doon sa center, katapat, yun yung definition ng inline. Pag sinabi namang radial ay mula sa gitna, palabas. Na yun din yung line din yun. Wala sa gitna palabas. Yun yung definition kasi ng inline. Kaya nangyari, yung term na inline ay bihirang gamitin kasi nga radial na rin siya. Na yung radial ay mas mahalaga kasi nga ibig sabihin mo, linear yung motion niya. So, linear ang motion niya kapag radial. Hindi pag wala sa gitna or hindi siya katapat, ang tawag na lang natin doon ay offset. Kasulat. Kung napansin nyo, ang word lang dito ay radial. Tapos dito nakatabi lang. Ayan, nakalagay ay offset na lang. Offset roller follower. Ayan, nakalagay sa kanya. Ayun, radial pa rin siya kahit offset roller. At yung isa na lang ay oscillating. So wala nang dinadagdag sa oscillating kasi curve yan. Okay? Hindi naman, kahit yan ay maging offset, kahit yan ay maging, yan. Wala kasi natin pwedeng pagbasihan na siya i-offset talaga. Okay? Kasi dito yung pivot point niya. Kaya simpleng oscillating na lang yung ginamit niya. Okay. So yun yung different types ng follower. Okay pa ba? Okay pa ba tayo? Yes po, sir. Okay, thank you. Sa reply. So yun yung different, different follower at yung cam. Ang cam na lang natin pag-uusapan ay disc lang. Hindi na yung dalawa. Focus lang para sa disc. Pero yung follower, edi yung lahat ng possible combination ng follower na sinabi ko kanina. So doon lang kasi nag-iiba-iba depende sa follower. At bago tayo makagawa ng mismong outline or yung labas ng ating
kailangan muna natin maintindihan kung paano ba gumalaw yung follower. Kasi once na ma-establish natin kung paano pagalawin yung follower, sa next, natin gagawin yung pinaka-perimeter or yung offline mo. Ulitin ko lang ulit ang focus lang natin ay disk or plate cam. Doon lang tayo nakafocus ng ating discussion. Pero bago nga tayo makapag-drawing ng mismong cam, kailangan muna natin maintindihan kung anong motion ang gusto natin gawin sa follower. At yung motion na yun ay ito yung different kinds of motion natin. So, meron tayong apat yan. Idinagdag ko na lang yung zero kasi bihira kasi mabanggit ng zero. At para magkaroon tayo ng motion, kailangan natin ng tinatawag na displacement diagram. So para din siyang graph kasi may x at y axis. Na yung graph na yun yung nagsasabi or nagdi-describe or sabihin na natin, pinapakita nun kung anong bang possible motion ng ating follower. Kaya nga dito may follower motion. So ito yung 5/4. Ako lang kasi nagdagdag ng 0. Kasi ang dual kasi ay minsan hindi nako-consider na motion kasi hindi siya gumagalaw yan, nakasulat. Kaya sinasabi na lang siya. Di isama ko na lang din siya dito sa follower motion kahit hindi siya gumagalaw. Kasi nga pag dual, ibig sabihin hindi gumagalaw yung follower natin. Pero kahit hindi gumagalaw yung follower natin, meron pa rin siyang or part pa rin siya ng graph. Okay? So ito yung sinasabi ko kanina na displacement diagram. So yan yung di-describe ng possible motion ng follower. Again, wag nyo muna titingnan ito kasi mamaya pa yung ating cam. Dito muna tayo sa follower. Sa follower nyo muna tingnan. So yung motion ng ating follower ay ito. Zoom in ko lang dito. Pwede na yan. So, kung napansin nyo yun, no, nakasulat naman na follower displacement. Kailangan muna kasi natin ma-define or ma-establish kung paano ba natin pagagalapin yung follower. At kung napansin nyo, nandun yung word na dwell. At yung dwell, ibig sabihin yan, hindi gumagalaw yung ating follower. So, kung hindi gumagalaw, edi flat line na, horizontal lang, yung kanyang motion. Kasi nga hindi siya gumalaw eh. At yung dwell na ton, ay hindi ibig sabihin ay zero talaga. Katulad nito, baka isipin nyo ang dwell ay laging zero. Siya ay more of change. Zero and change kasi nga, hindi gumagalaw. So, zero and change. Kaya kung anong position niya sa initial, ayun pa rin yung magiging final position niya kasi nga, hindi nga siya gumagalaw. So, ang dual ay applicable din kahit nasa taas yung ating follower. Dual pa rin ang tawag sa kanya. Tapos nandito na rin naman ako, banggitin ko na rin na yung pag-move pataas ng ating follower, ang tawag sa kanya ay rise. At yung pagbaba ng ating follower, ang tawag ay fall. So pagtaas ay rise, pagbaba ay fall. Masulat pa dito, ayan. Kasi kailangan laging magra-rise muna siya. So assuming na constant yung speed ng ating cam, the follower will rises, tapos magde-dwell, sabihin mananatili siya doon sa pinakamataas na part. So mag-i-stay siya ng kaunting minuto doon sa pinakamataas na part, kaya nga siya dwell. Then bababa to its original position. Original position kasi 0. Kumbaga sa x at y axis yun yung 0. Okay? Hindi siya mag-move beyond that. Okay? So pag mababa pa, mas mababa pa dito yung i-move niya. Ibig sabihin kailangan natin i-move itong x-axis natin sa mas mababa. Yun yun. Then falls to its original position and then dwells again. Dwell nga kasi nga. Mag-i-stay siya dun sa position niya. Sa dwell. So yun nga yung unang motion ng ating follower, hindi paggalaw. Kasi idea ng motion ay gumagalaw. Hindi nga siya gumagalaw. Kaya minsan talaga hindi siya nasasama nun dito. Pero yun pa rin siya. Sa 0, edi isama na rin natin siya dito. Yung tinatawag nating dwell. So yun yung dwell. Ayun nga ha, pagtaas ay rise, pagbaba ay fall. Ang next ay, nakasunod na next. Ang next, yung number 1 natin ay constant velocity na motion.
Di pag constant velocity, ang magiging drawing natin, ito ay babalkan natin yan kasi nga tayo mag-graphical muna ha. Ito ay babalkan natin, graphical muna tayo. Kasi kailangan natin maintindihan muna kung paano babuin both yung follower at yung cam. Yung dalawang part pa rin siya, follower at yung cam. Kasi nga siya i-cam follower mechanism. Kaya intindihin muna natin muna yung paggalaw ng cam. At yung isa nga ay constant velocity motion, constant velocity motion. Ito na lang. At katulad nakita niya, meron siyang velocity, acceleration at kung ano man ito. Yan din ay babalkan din natin kapag tayo nag-analytical na, babalkan natin. Dito kasi pinagsabay-sabay na yung analytical at graphical. Pero tayo muna yung graphical. Tapos saka after ng graphical, saka tayo mag-analytical. So involving, syempre, equation. Katulad nito, equation na to. And then other. Tapos yung mga possible problem. Anyway, balik tayo. So ito nga yung constant velocity. Focus nga lang tayo dito sa my displacement. So pag naman focus, pag constant yun. Pag constant ang ating velocity, ang magiging drawing naman ng ating displacement ay straight line pa rin, pero naka-angle na siya. Naka-angle. Na yung motion na yun, edi depende kung nasan yung start ng motion hanggang doon sa pinakamataas. Basta siya ay kailangan straight line dahil nga siya ay constant velocity. So, constant siyang tumataas dahil nga constant ng kanyang velocity. At dahil siya tumataas, nakasulat din naman, ang tawag dyan ay rise. Pero hindi lang laging rise. Meron nga tayong fall. Di pag fall, di pababa naman siya. So galing siya taas, constant ang velocity niya, so sabihin, unti-unti siyang bababa, hanggang ma-reach yung pinakababa, di magde-drill. Di pag pababa ay fall, pagpataas ay rise. Pero pa still, straight line pa rin yan, so kailangan natin yung point dun sa dulo doon. At yung point dito para papagduktong dahil na naman siya ay straight line. So yun yung constant velocity na motion, yung una. So kung yung duel ay kumbaga pwede natin sabihin constant displacement kasi hindi siya gumagalaw. So, constant displacement. Ito ay constant velocity. So sabihin, ang kasunod ay constant acceleration. Acceleration. Okay, constant acceleration. Okay? Nakita nyo to? MATLAB. Hindi tayo gagamit ng MATLAB ha. Kaya matakot dito. Hindi tayo gagamit nito. Hindi rin tayo mag-graph using yung MATLAB. Yan, balik. Balik tayo. Okay pa naman tayo ha? Connected pa naman. Hindi pa ako disconnected. Yes po, sir. Okay. Thank you. Yan. Ulitin ko lang ha. Hindi tayo mag-MATLAB. Ha? Tayo man-mano rin magdo-drawing tapos magka-calculate after para sa analytical method. Kaya huwag kayong matakot din. Sa iba kasi galing ito. Ibang tao galing. Hindi ako. Kita nyo, makulay. Okay, black and white lang mag-present. But anyway, so yun nga, balik ako. Ang duel nga ay constant displacement kasi nga hindi gumagalaw. Tapos ang sumunod nga ay constant velocity. Kaya yung patatlo, di constant acceleration. Kaya yung pa rin yung SBNA natin, yung
S nga ay displacement, B ay velocity. Then ito yung A, acceleration. So constant acceleration motion naman. Na yung constant acceleration motion ay kilala din as ito, parabolic motion. So kailangan na natin mag-drawing ng parabola. So paano mag-drawing yun? Punta tayo ulit kay Mavi at meron siyang paraan ng pag-drawing dito. Hindi na muna yan. Tinatansya kasi yan. Tinatansya. Ito tinatansya din. Tinatansya. Ere. Isang ito ay sakto. Yan. Nakasulat naman sa ilalim, parabolic motion. Naka-zoom in. So ito nga yung ating parabolic motion. So kahit ano maging motion natin, okay, kahit pa nung simulang-simula, ay meron tayong dalawang kailangan ma-define. So una nga ay itong L na to. L na yan ay tinatawag nating stroke. So yung mula sa baba, dito hanggang doon, ang tawag natin dyan ay stroke. So, kung gaano kataas natin gustong pagalawin yung ating follower, na yung taas na yun ay tinatawag na stroke. Na yung movement ngang yun ay tinatawag na stroke o L ito, kaya letter L yung ginamit kasi siya ay length of stroke. Yun, kaya L ang ginamit. So yun yung stroke. Yun nga, yung taas ng paggalaw. So ito yung more of length. More of length ng ating follower. Pagtaas. Then yung ilalim naman ay kung gaano naman katagal natin gusto i-apply yung pagtaas na yun. Kalagay dito ay time, so gaano katagal. Pero meron dito nakalagay din na cam angle. So siguro itong part ng cam angle maintindihan natin once na pinagsama na natin kasi ito yung follower pa nga lang ha. Ulitin ko, ito yung follower. Pagkatapos kasi ng follower, ang drawing naman natin ay yung cam. O, dalawang part nga lang siya, cam at follower. Yung patatlong part ay ground para gumalaw. Tatlong part lang siya, yung cam, yung follower, pati yung ground. O yung ground, din naman natin na masyado pinag-uusapan. Kaya ito muna tayo, follower muna. So, yung paggalaw muna ng follower. Na ito nga ulit yung stroke or length ng stroke, kaya nga ito ay L. Tapos ito nga yung ating time. Kung gaano ba katagal natin gustong i-apply itong stroke na ito. Kung gaano katagal. Kaya siya time. Tapos yung angle, yan. Pag-usapan na lang natin kapag pinag-usapan na natin. Okay? But for now, para mas madali kasi, para mas madaling intindihin, ito muna ay kung gaano katagal. Kumbaga ito ay time, tapos ito ay displacement. Parang ang x at y axis. Ang x natin ay time, tapos ang y axis natin ay yung length. So once na ma-define natin yung length at yung time natin, kung gaano natin gusto nga katagal, ay hahatiin naman natin in equal spaces yung ating time. So ganun lagi. Hahatiin natin yung time into equal space kasi nga sabi nga natin ay constant ang rotation ng ating cam. So yung para masabing constant ang rotation, edi equal ang spaces ng time. Yan. Gandun yung cam angle dun sa time. Kaya equal lagi yan. So dito ay hinati niya lang sa 4 pero ito ay pwede nyo ring hatiin sa mas marami pang marami pang parts. So pwedeng 5, 6, 7, 8 basta ano siya. Ang mahalaga lang ay yung distance from 0 to 1 ay pares from 1 to 2. Okay? Basta lahat ito ay equal. So basta kailangan equal yung spaces natin na to. So ilang kailangan. Pero yung number ay kahit gaano kadaming number. So ito nga, hinati na nga muna siya sa 4. So ito muna.
Tanggapin mo na natin itong 4 na to. So, hinati siya sa 4. At dahil natin hinati ito sa 4, ang mangyari ngayon, itong stroke natin na to, or yung L, ay hahatiin din natin sa 4. Basta kung gano'n natin kadami, hinati yung time, gano'n din natin ito hatiin itong side na ito. So, ang tanong, bakit itong side na to at hindi doon? Tandaan nyo nga kasi, ang ginagawa natin ay parabola. Kung ginagawa natin ay parabola. At itong part na to, itong 0, sa parabola, ang tinatawag natin dito sa 0 ay yung vertex. Yung 0, ang tawag natin dyan ay vertex ng parabola. Kaya ibig sabihin, kung i-drawing ko ito ng buo, ay pagkanto. So, kaya yun yung mag-iitsura ng ating parabola. Putol nga lang. Ay, hindi. So, yun yung parabola natin. Na kung saan nga itong pinaka gitnang ito ay yan yung tinatawag na vertex ng parabola. Ang tawag ngayon natin dito ay parabola opening upward. So dahil ito yung vertex, itong line na ito specifically, o di dapat yung kabilang side naman ito. Yan ngayon yung hati natin sa 4. Kaya itong side na ito. So depende ngayon kung nasaan yung vertex at kung paano natin pa i-open. So anong direction natin i-open yung ating parabola. So ito nga ay parabola opening upward. So yun na nga eh. Hinati na nga natin yung length or yung stroke sa 4. Again, kaya nga dito, dahil siya yung pinakamalayo sa ating vertex. Yun na lang. Again, yung 0, yung vertex. Yung pinakamalayong side. Tapos ngayon, ang gagawin ay, yung hinati natin dito, ay i-connect natin pabalik dun sa 0. Dun sa vertex. Ang 0 ay vertex. So, i-connect natin tong pinaghahati natin na to na line papunta sa vertex. At kung napansin nyo yung number 4 ay walang line, lagyan ko muna siya ng line. Pero mamaya explain ko bakit walang line yung number 4. Pero pwede natin siyang lagyan ng line papunta doon sa vertex natin na 0. So lahat sila papunta doon sa 0. So yung 0 hindi nyo makita kasi siya horizontal line lang din. Kaya yung 0 horizontal line lang din. Ayan. So after nating makonect lahat ng points na ito, again ito ay kung ilan natin hinati yung time. So kung ito ay hinati mo sa 5, so dapat ito ihatiin mo din sa 5. So yun lang yung sabihin ko. Balik tayo. So yun nga, napag-connect na nga natin yung point natin papunta doon sa vertex na 0. Ang sunod na gagawin ay kukunin yung intersection na magkapares na number. So magkapares na number dito, edi yung 1. Ito ay 1. Kasi ito rin yung 1. Yung 1 nga dito ay yung vertical line na ito. Kasi yung 1 ay itong papunta sa 0 yun. At yung maging intersection niya yun, so yun yung isang point doon sa ating parabola ito. Yung 1 at yung pagano na 1 din. At kung yun, ganun ang ginawa natin sa 1, ganun din ang gagawin natin din sa 2. Yung 2 at yung 2 na pa-diagonal. At yung 3 at yung 3 na diagonal. At ang nangyari nga sa 4, ay katapat na rin kasi siya ng 4. Kaya nangyari na nga, ay pwedeng hindi na natin ipakita yung diagonal line na yun. Kasi yung 4 natin yun ay katapat na ng 4. O, yun ang dahilan. Kaya hindi na nilagyan ng line yung 4. Dahil yung 4 katapat na ng 4. So yan yung 4. At siyempre yung 0 ay nasa vertex niya. 0 yung sinabi ko dito sa vertex. Yung 0 ay katapat ng 0. At tapos, magkakaroon tayo ng points na ito, itong mga pulang points na yun, pag kinuha natin yung intersection. At ang gagawin natin dyan ay pagduduktong-duktongin din, pero using French curve. O kaya babalik ko rin ang French curve.
Kasi kailangan natin yan para makapag-create ng smooth na curve. Lagay lang dyan yung French curve all throughout, nandito sa 0 or 0, pataas. O di, yung matitrace yung point, using French curve, yun na yung ating parabolic motion. Parabolic motion. So, yun yung parabolic motion natin. O bago ako magtuloy, any question? May tanong ba? Wala naman po, sir. Sige. Okay. So, yan nga yung ating parabolic motion. At kung titingnan nyo ito, kukumpara natin to doon sa kanina na PowerPoint. Ayan na, tignan nyo yung itsurong yun. At yung itsura nito, yung displacement nga lang ha, wala muna tayo nito at nito. Babalikan natin yan pag napag-usapan natin. Kung napansin nyo, iba itsura niya. Diba? Iba itsura niya kaysa doon sa kanina. Kasi nga, yung kanina, ay yun yung tinatawag nating kalahati lang. Kasi itong drawing na ito talaga ang tunay na stroke. Okay? Kasi mula sa mababa hanggang doon sa pinakataas. Na kung saan itong drawing na to ng constant acceleration consists of dalawang parabola. Itong parabola na nasa ilalim ay nga yung sinasabi nating parabola opening upward at itong namang nasa taas na to ay parabola opening downward. Ang nangyari lang, yung extension dito ay pinagbubura na. Itong part na to binura na. Itong part din to binura na. Kaya nabuo yung line na yon. So sabihin yung kanina ay, ang tawag nga natin doon ay kalahati nga lang. Yan. Kalahati lang siya. No, pero pagtaas pa rin siya o rise. Pero kalahati lang. Kaya ang tawag natin dito ngayon ay half rise. Pagtaas siya pero kalahati lang. Kailangan pa natin ng kadoktong dito sa taas na to para maging complete na stroke. Okay? Yun ang maliwanag. Ang stroke ay yung buong stroke nga or yung motion ng ating follower from the lowest position to the highest position. Yan. So yun yung mismong definition ng stroke. Mula siya sa pinakababa or sa pinakamataas or pinakamataas papunta sa baba. Ang problema nga, yung drawing kanina ay kaputol nga lang. Kaputol nga lang ito. So para makompleto yung stroke natin, ay magdadagdag ngayon tayo dito ng tinatawag na parabola opening downward. So gagawa ngayon ako dito. Ba't kailangan ng downward? Kasi nga kung napansin yung drawing kanina, yung ginawa natin ito lang siya kalahati, itong kalahati nito, no opening downward. So para makompleto, yung buong curve na ito, yan, mula sa baba hanggang sa taas, kailangan natin ng opening downward din doon sa taas. O di susundan lang natin yung ginawa natin dito sa drawing natin na to. Yun nga lang, baliktad kasi pag ganun siya. So dapat ang drawing natin ay pag ganito. Or sabihin na natin ay dapat nga ay parabola opening downward. Dapat ang nandito. Kasi nga ito yung parabola opening upward natin. Upward. Kailangan natin ng downward. So para makagawa, again, ang kailangan natin ay yung dalawa nga ulit. Yung sinasabi nga nating time na horizontal at yung length of stroke niya. Nakakalahati nga lang ha. So ito ngayon ay kalahating length of stroke. Half stroke. Half price. Basta makasing half price. Ito ay half price. O di iduduktong mo rin ulit yung half price para yung half at half ay magiging isang buo or full rise. Yan. So yung kompletong term natin ay full rise. Pag mula sa baba nito hanggang doon sa pinakatuktok niya. So full rise. Kaya ito ay half price lang. Rise kasi nga pagtaas.
Basta pagtaas ng ating cam ay rise yun. Tapos pagpababa ay fall. Yun nga. So ito yung box na pangtutuloy natin para nga makompleto yung itsura ng ating buong stroke. Kompletong stroke ha. Kompleto kasi nga ito yung tikalahati lang. Ito yung kalahati kasi nga half. Ito yung kalahati din kasi sa half. Kaya kung napansin nyo, yung drawing dito, ayan, may pa ganon, tapos may pa ganon. Kasi gusto na lagi lang natin na pa ganon nga siya. Yung problema nga lang kasi dito ay tensyometer lang ito. May tinatansya lang din. At lalo na itong kabila. Itong kabila, tinatansya lang din yun. Kaya ito na lang. At least ito ay mayroong itsura yan na parabola kapag dinrawing natin. So, yun nga. Ang kailangan natin itong length na ito. Na-define natin. Sabihin natin kapareha siya. Nawala. Hindi, ulitin ko na lang. Ulitin ko na lang, nawala. So, ang gagawin nga ay, una, ma-define yung length na ito. So, define na natin siya. Padalwa ay yung time, gusto natin, kung gaano katagal natin gustong i-apply yung buong direction na yon o yung motion ng ating follower. Then, nasunod nga ay hahatiin mo into equal parts yung ating x-axis. Equal parts. So again, assuming ha, dahil mano-mano lang to ha, assuming na equal parts. Then sunod, ayan. So dito na nga mag-i-start yung difference natin. So dito ay, so dahil natin sa apat, so dapat ito rin ay hatiin din natin sa apat. So bakit dito? Kasi nga nandito yung vertex. Again, nandito yung vertex kasi nga paganto yung ating drawing. Kaya ito yung vertex natin. Kaya pag ganyan yung drawing dapat ng ating parabola. Na kung saan ito yung vertex. At kung ito yung vertex, sabihin yung kabilang side, dito. So dapat andun yung ating lahat ng pang-construction na line. Kaya dito tayo ngayon magdo-drawing. Side na to. Naulitin ko lang, ay nabura pala, no? Nabura ko yung line. Kailangan niya natin itong mahati. Equal parts. Yan ang sunod ay yung paghahati nito sa apat din. Mula dito. So, hinati rin natin sa apat para mag-match siya dito. Hinati sa apat. Dapat din tayo sa apat. Tapos, pwedeng hindi nyo numberan or pwedeng numberan nyo. Okay? So, ang advantage nga ng may number, hindi kayo malito. Pag may number, so nga lang kapag may nakasulat na ay, tapos nalagyan mo pa ng number ay nakakalito. Kaya, this at your own risk na lang. Yung pagna-numbering. Isabihin ko, hindi ko sinasabing huwag yung numberan. Pwede nyo namang numberan. Walang problema. Ang inano ko lang kasi nga ay, minsan kasi pag nag-number ay, nagkakamali lalo. Okay? Pero dapat nga ang purpose nga nun, kaya kanina numberan ay guide. But anyway, kayong bahala. Basta hindi ko kayo na-expect na lagyan ng label. Itong mga to. Pero ito kasing horizontal na yun, ito dapat yun i-angle. But for now nga muna ay time para hindi kayo malito. So, time muna yan. So, hinati na nga natin yung time sa apat at kaya itong side na ito, which is yung mas malayo sa vertex natin, ay kung tayo gumawa ng division na 4. Dahil hinati natin sa 4. Tapos ang gagawin nga, katulad sabi ko, ito nga yung ating vertex. Kaya yung lahat ng line dito na buo natin ay ko-connect natin pabalik sa origin dito sa vertex pala, sorry. Dito sa vertex. For example, itong 4, lagyan po na rin. Sa 4, sa 0. Doon. Tapos, katulad din kanina, dito sa ilalim, tapos ngayong
makuha yung shape niya, ay kukunin naman natin yung intersection ulit. So, ang mangyari ngayon ay baliktad. Napansin nyo ito yung zero. Kasi ngayon yung uh, zero ay vertex. Ayun. So, ang zero ay vertex. So, ang 1, yun na, baliktad ngayon ha. Kaya kung napansin nyo, 0, 1, 2, 3, 4. Tapos ito rin yung baliktad. 0, 1, 2, 3, 4. Ano pataas nga. Anyway, so 0. Baliktad pala nito, no? Baliktad pala. So, yun nga. Hindi nga, tama pala. Dahil 0, 1, 2, 3, 4 yung aking pagbilang kanina pa ba. Kasi tayo 0, 1, 2, 3, 4. Baliktaran nga nito. 0, 1, 2, 3, 4. Then next ay kukunin natin ulit yung intersection ng 1 sa 1 dito. Yung 2 sa 2, 3 sa 3, 4 sa 4. Again, yung 4 pwedeng hindi na nga sulatan. Kasi siya diretso naman ganun. I-delete ko lang. Pati ito. Pati ito pa. Tapos makikita nyo ngayon yung iti-trace natin ngayon using yung French curve. Kumbaga, dapat yan ay nabura ko yung 4, but anyway. Ito. Di yan ngayon yung ating isang kompletong rise ng ating constant, velocity. Hindi, constant acceleration pala ito. Dahil parabolic yan. So, yan yung isang buong stroke dapat talaga. So, yan yung isang buong stroke. Mula sa bababa hanggang dito sa pinakataas. Okay pa ba? Naintindihan pa ba ang ginagsasabi kong ito? Okay pa naman tayo? Yes po, sir. Okay po. Thank you. Sige, thank you sa reply. So, yung nauna nga ay tinatawag nga nating SBNA or displacement, velocity, at acceleration. Tapos yung itong sumunod, itong tatlo ay tinatawag natin simple harmonic motion. Simple harmonic motion. Pero kahit siya simple harmonic pa rin, ang kailangan pa rin natin ay yung tatlo. So, una ay yung length na to, or yung length ng stroke. Length ng stroke to ha, kasi nga, kumpleto yan. Para masabing kumpleto kasi pwede natin dagdagan dito yung ng dwell. Pwede natin dagdagan yung dwell. Pag nagawa natin ito, kumpleto yung ating stroke. Complete stroke. Or na yung kanina, yung sa parabolic ay kalahati nga lang ito. Ganun? Pero pa kaya yan yung magiging buong stroke ng ating parabolic motion. Okay. Okay. Ito nga yung ating, itong mga sample na to, ito yung another sample para sa quadratic. Okay. Quadratic quadratic motion. Ito kasi mas simple. Kahit putol siya, at least madaling intindihin. So, ang sunod niya ay simple harmonic motion. Zoom in ko lang ulit. Sa kabila pala. Mating direction. Ito yung different nating cam placement.
At ang hindi na magbabago, ay una nga ay kailangan natin ma-define yung kanyang magiging length. Ito. Tapos kung gaano natin katagal siya, i-apply. So, tapos yun nga, pagkatapos natin ma-define kung gaano kataas at kung gaano katagal natin i-apply, ang sunod naman ang gagawin ay hatiin ulit into equal parts yung ating x-axis. So, ganun lagi yan ha. Kahit na maging type ng motion natin, so, parehas yun up to that point. So, ang parehas nga una, kailangan natin ma-define yung length natin na to. Tapos yung time. Yan. Tapos yung L ay time naman. Tapos pagkatapos nga ma-plot yung time, edi hahatiin din natin to tama. Kasi pare-pares naman itong angle ito. Kaya pare-pares na lang yung distances from 0 to A, 0. 0 to A, so 1, plus 1 to 2, etc. Pare-pares ang distances. Okay. And then sunod ay, again, ito ulit yung ating pinaka mataas na part. Or yung stroke na nga lang, stroke, tapos ito yung 6 numbers natin. So, ang sunod naman ay, graphical nga tayo ha, so hindi mo na tayo gamit ng equation. Alam ko kasi may equation yan. Saka na natin pag-usapan yung equation yan kapag analytical method tayo. Yung kailangan natin nga ay ayun nga, yung length, tapos hatiin natin yung time, ay hatiin natin to equal parts. So yung parts nga lang natin ay 6, so natin siya sa 6. And then next ay gagawa naman tayo ng half circle. So yung half circle hindi necessary nasa kaliwa. Kaliwa. Pwede rin siya dito sa kanan. Hindi porket nasa kaliwa yung drawing na to, ay laging kaliwa yung half circle na yan. So, pwede nyo rin siyang ilipat dito sa kabila. Tapos, gagawin nga natin itong half circle na ito, na yung half circle na yan, na kung napansin nyo ay, diameter niya ay itong length L na yun. Kita niya naman doon sa drawing na yung diameter nga nung kalahati. Ito. Ito. Anim. Hindi, kalahating circle. Kalahating circle. Dahil nga kailangan ay magkapareso na. So, required yun ito. Itong length na to. Ay yung half circle na to ay same diameter ng ating length. So, kaya nga nakaganyan yung ating bilog na to. Kasi nga, pareho ng diameter doon sa length natin. Then, sunod ay hahatiin din natin ngayon yung bilog na ito. Yan. So, yung bilog natin na ginawa ay hahatiin din natin. Depende. Kung gaano natin kadami hinati yung x-axis na ito. At ito yung isang dahilan kaya ito yung isang dahilan kaya yung x-axis natin ay hinati sa 6. Kasi yung bilog na to, especially nga itong half circle na ito, ay madaling hatiin sa 6. Kaya hinati na sa 6. Pero katulad sabi ko, ito nga ay pwedeng mapadami, mapaliit. Again, kaya siya pinili ay 6 dahil para madaling mahati din yung ating bilog sa 6. So yun na nga, nahati na natin sa 6 yung, ito ulitin ko half circle ito. Kalahati lang yan. Kung napansin hindi isang buong bilog.
Ayan. Hindi nga siya isang buong bilog, half nga lang. At tapos nga, yung division ng bilog na yun ay depende sa ilan nakati. Again, siya ay nakatingin dito sa kalahati ha. Hindi yung isang buong circle kasi ibang angle niyan kapag isang buong circle. Pero kalahati nga lang ito. Kalahati lang siya. So yun na nga, nahati na natin sa anim. Kasi nga sabi natin ito ay anim itong nasa ilalim nito. Sunod na gagawin, hindi pa tapos, ay last na. Gagawa tayo ng horizontal line doon sa intersection ng ating bilog na to, yung perimeter ng bilog, at yung ating line na pinanghati na sa anim. Ito, yung pinanghati natin sa anim. So kaya mayroon tayo dito yung horizontal ng 6. Hindi pala 6 yan. Ang 6 ay yung taas. Ito yung 5, yung 4, etc. Yan, pababa ng pababa hanggang ma-reach yung 1. So, horizontal. Yan, horizontal. Okay? O, tapos, ang last na gagawin ay kukunin yung intersection ng magkapares na number. So, magkapares na number, ditong 1 na to, ditong 1. Di intersection ng dalawang 1 na ito, 2. Ito pala, 1 pa rin pala ito, sorry. Ang sunod kasi ay 2, itong 2. At intersect natin doon sa 2 yun. Yan, pag in-intersect ay yun, 2. Tapos yung 3 ay sa 3. 4 ay sa 4. 5 at 5, at yung 6. Ngayon ay yung 6 dito. Then yung numbering na yan ay nakadepende kung ano ang ating motion. Kung tayo ba ay nagra-rise katulad nito or magpo-fall. Sa pag-rise, edi ang ikot lang ang ating or yung mula dito, 0 sa baba. Kasi yun nga yung pinaka-baba. Hanggang doon sa pinakamataas na yun. So, ang direction niya ay pataas kasi nga pataas din yung ating drawing dito. So, dahil pataas yung ating, o dahil pataas ito, so dapat ipataas din yung ating direction. Yan. Starting from 0, ang 0 ay laging itong side na ito. Yung 0. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O di, kukunin ulit nga natin yung intersection. Yung 1 sa 1, 2 sa 2, 3 sa 3, 4 sa 4, yung 5 sa 5, at yung 6 sa 6. At ito rin ang dahilan. Hindi, okay na pala. Iba pala yan. So, ito yung 6, 6 sa 6. Antay pala ha. Antay lang saglit ha. Saglit lang. Thank you. Basa pa. Nagkape lang ako ha. Nagkape. Nag-aantok. Ayoko namang kayo tulugan.
At ako'y tinutulugan nyo. Ayoko ko kayong tulugan. Yan. Continue tayo ha. Ayan. So, balik nga tayo. So, yun nga. Kaya pataas yung numbering natin dito kasi nga pataas yung ating stroke dito. Yan nga. Tawag nga natin dito ay rise. Kaya pataas din yung ating numbering dito. So, sabihin, pwede din tayo mag-drawing ng fall. Yung pababa. E di yung numbering lang natin ngayon. Sa halip nandito yung 0. Nandito yung 0. O, tapos pababa ngayon siya. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nandito ngayon yung 6. Kasi nga siya ay pababa, fall. Pero kita niya naman siya nga ay rise, kaya ang ating numbering ay rise din. Pataas din siya. Siya. Siya ay rise. Kasi nga intersection, yung 1 sa 1, 2 sa 2, hanggang 6 sa 6. Tasin niya ulit ang ating ititrace para magkaroon tayo ng motion ng ating follower. Trace lang natin. Using French curve. Using French curve. So, yan yung ating simple harmonic motion. Okay pa ba? Madali pa tong simple harmonic. Okay pa naman tayo? Yes. Yes po, sir. Sige, thank you. Thank you sa reply. Last na naman itong isa. Yan. Last na type ng motion ay tinatawag natin cycloidal motion. Cycloidal motion. Yun. Again, yung pa rin ang kailangan natin, mga requirement. Una ay ito. Kung gaano kataas ito. Padalwa ay kung gaano katagal natin gustong i-apply ito. Yan. Nakalagkat ito yung beta, ito pa rin yun. Time or cam angle. At hati na natin to into equal parts. Kasi nga ang ating cam ay umiikot ng constant na velocity. Constant ang kanyang angular rotation. Para masabing constant ang angular rotation, di pantay-pantay yung hati natin ito. Again, ito ay kahit anong number, kahit sa ilan yung hatiin. O hindi porket 6 ito ay laging 6, hindi pa laging ganun. Kaya nga lang nahin natin ng 6 katulad nito. Ayan. Kasi nga mayroong bilog na involved. Ang bilog kasi, madaling hatiin sa anin. Ito ay may bilog rin yun, may bilog ulit dito. At ang bilog na ay madaling hatiin sa anin, kaya ang ginagawa, yung x-axis natin, hinahati na rin sa anin. Kasi kung napansin nyo itong 4, ay ano lang yan, nag-isip lang yan ng number. Pwede rin ito gawing kahit 10 or 11, basta walang limit yan. Ito nga lang ay kayahin natin sa anin kasi nga, hahatiin din natin yung bilog sa anin. Mahirap na kasi hatiin yung bilog. Pag ano. O pwede pa rin siya pwede pa rin natin itong hatiin ng kunwari 7, 9, yun nga lang ay alangan. Alangan. Dahil mayroong parang kawang dito. Anyway. So yun lang ang dahilan na kaya 6. Pero commonly nga, common naman yung 6. Okay, huwag na kayo magpakaisip ng iba. Lagi namang 6 na. Okay, tuloy natin. So yun nga ha, ulitin ko, ang requirement niya ay yung length, yung time, at pag-divide ng equal do sa time. So pag nagawa yun, i-proceed nga tayo do sa kanyang procedure. So una, ano ba muna yung cycloidal bago ako makapag-drawing? Ano ba yung sinasabing cycloidal motion? Ito yung drawing na yun sa taas. So ito yung cycloidal motion. So ang cycloidal motion involves yung isang bola o isang bilog na gumugulong sa isang straight line. Gumugulong, ibig sabihin nakapatog yung bilog natin na yun sa isang straight line. Parang nagpagulong ka ng bola nga, kaya nga sabi ko yung bola, sa sahig. Yan. Nagpagulong ka ng bola sa sahig, kaya nakapatong yung bilog natin dun sa horizontal line. At ang gusto natin gawin dito sa bilog na to ay may move from this position to this new position right here. So gusto natin siya niya mag-move according to this arrow from left papunta sa right. At para mangyari yon, nang hindi kumakaskas yung ating bilog, edi pagugulungin natin yun. Kaya may excuse me po. Excuse me.
Gusto lang ubo. But anyway, ayan, saan ako? Ay, pag gusto na nga natin pagalawin yung bola mula dito sa kaliwa papunta sa kanan. Again, parang nagpatong kayo, naglagay kayo ng bola sa sahig, tapos gusto natin pagulungin. Yan. So, i-move natin siya mula dito sa kaliwa papunta sa kanan. At tinawtin itong araw na ito. At para natin magawa yun, na hindi kumakaskas, na dumudulas lang yung ay pagugulungin nga natin yung bilog. So, pag pinagulong natin siya ng ganitong direction, clockwise, diba? Pag pinagulong natin ng clockwise direction, pag gumulong siya dito, makakarating siya dito. Okay na to. Pagugulungin natin yung bilog hanggang makarating siya dito. Pero ang kailangan natin sa cycloidal motion ay yung point mula doon sa unang contact ng bola sa sahig or doon sa horizontal line. Okay? Ititrace natin yun. Okay? Habang umiikot nga yung bola natin mula dito sa nasa kaliwa, papunta dito sa kanan. At pag tinrace natin yung point na yun, ito yung magiging itong naka-arc na ito. Na pag ganun, wala. At itong motion na ito, itong arc na ito, mula doon pataas pababa, ay yan yung tinatawag natin cycloidal motion. Yan. So medyo mahabang explanation yung yung cycloidal kasi nga bola pinaikot sa horizontal line, tapos ang ititrace nating point ay yung unang contact sa horizontal line na yon. Yan. At syempre yung tuldok na yun dapat nasa bilog. Kaya siya mag-up na pa ganun, tapos pababa pang ganun. Tapos na ganun, tapos bababa. At yung motion na yun, ng pagtaas at pagbabang ganun ay, ang tawag natin doon ay cycloidal. Cycloid. Yun yung cycloid. Kaya kung napansin nyo, mayroon tayo ditong bilog. Kasi nga ang cycloid ay may kaugnayan sa bilog. Na yung bilog na yan, hindi lang basta tayo nagbilog dyan. Yan nga ay may size or may sukat. So, kapag nyo tingnan niya, ito ngayon, naka-define naman siya dito. Balik ko na to ha. Tapos naman tayo dyan. So, tawag natin doon sa bilog na yun ay construction circle. At ang kailangan natin, ayan ha, nakasulat naman, radius. Okay? The radius of the construction circle is, ito, L over pi over 2. Kaya nakasulat dito yung R, yung radius, again ha, R, parang nakalagay ha, radius. Ang radius ng bilog na ito, na tinatawag natin construction circle, is L over 2. L over 2. Okay? Nakasulat ha, maliwanag din nakalagay pa, capital letter. Hindi nyo siya i-round up. Kailangan kompleto. Ang gagawin ay para sakto ay i-approximate yung nakuha nating decimal. Dahil siguradong decimal yan. Okay? Yung non-terminating kasi siya i-divide ng 2 pi. Yung 2 pi ay hindi natatapos. Kaya siguradong yan ay maraming decimal place. Kaya gagawin ay i-approximate. Hindi nyo siya i-round up. I-approximate hanggang sa pinaka maliit na na decimal place. Okay? Kumbaga, yung sabihin ko, hindi nyo siya i-round up to the millimeter. Hanggat maaari yung lahat ng decimal ay kasama dito. Hanggat maaari. Kaya nga approximate yung sinabi ko dito. So, pag nagawa niya, nakuha na natin or na-compute, yan i-computein na, obviously, kasi may 2 pi. So, yung radius na yan ay pag na-compute natin, ang gagawin natin ngayon ay ibibilog ngayon natin siya dito na yung gitna ay yung corner na ito. So, bakit itong corner na to? Kasi nga, katulad na napansin nyo, ito nga ay rise, pataas nga kasi. So, yung direction natin ay pataas. So, mula dito sa bottom, bottom left. Tama. Bottom left corner, pataas. At dahil din siya pataas, hindi ibig sabihin lang ay limited lang tayo dito.
Yung bilog na yan ay pwede nyo ring gawin dito dahil may corner din siya dito. Pwede nyo rin siyang gawin dito. As long as may corner, pwede natin doon gawin itong bilog na to. Kasi nga siya ay pataas mula dito, siya ay pataas na naman. Ibig sabihin, kapag fall ang ating gagawin, hindi dapat naman ibaliktad naman dito tayo sa corner na to, pababa doon sa kabilang corner. Corner to corner. Okay? Ayan. Marami, ano lang. Permission number. Saan ako? Nasa bilog. Ayan. Yun ha, kaya nga pataas yung bilog natin ha, kasi nga, ang dinodrawing natin ay rise. Kaya galing siya dito sa lower, left, corner, pataas ang ganyan. Kaya pwede rin tayo dito gumawa ng bilog. Pero, isang bilog lang kailangan natin. Dito tayo sa baba gumawa. Okay? Tapos yun na nga, nagawa na tayo ng bilog dito. Baka ako may pa naman ang connection ko, no? Hindi pa naman ako disconnected. Hindi pa po, sir. Yes po, sir. Okay pa po. Thank you. Ayan. So, ang gagawin ngayon, hindi na nakagawa na nga tayo dito ng bilog. Ayan. Yun nga, computation ha, yan. Simple lang naman ang computation. Okay. Tapos yung bilog na yan, ay hahatiin natin according din dun sa ating paghahati ng time na ito. Ayan. So dahil hinati natin ito sa 6, dapat yung bilog din na ito ay hinati rin natin sa 6. Yun nga, kaya nga ito ay 6 dahil nga madaling hatiin ang bilog sa 6. Yun ang dahilan talaga. Kaya pinipili lagi ang number na 6 kasi madaling hatiin sa 6 yung bilog. Ayan. Zinumin ko lang kasi ang focus muna natin itong bilog na to. Kaya kung napansin nyo, starting from 0, ang 0 ay laging itong positive x-axis. Ito yun. Laging positive x-axis. Tapos, dahil pataas kasi yung direction natin dito, kaya ang ikot ng numbering natin ay, ito? Clockwise. Naman, no? Ayan, clockwise na, clockwise. Kasi pataas. So, pag bababa, di galing ka dito, o di pagpababa ay counterclockwise. Pag nandito ka sa baba, ayan, dahil nandito ka, baba. Okay? Again, galing siya sa positive x-axis yung 0 ha, 0 yun. Para napansin nyo, 0. Tapos, di yung 1, edi clockwise. Kasi gusto natin siyang dalhin sa taas. Tapos pag pababa ay dadalhin ng pababa, di pa baliktad, counterclockwise. Yan. Tapos, ayan, so hinati na nga natin sa 6, na kung saan nga yung 6,
ay nagsishare doon sa number na 0. Okay? So, yung 0 at 6 ay same point doon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. So, 6 nga yan ha. 6. Yan. 6. O, kaso hindi pa tapos, no? Hindi pa tapos. So, sa paghahati ng 6. Kasi, ang sunod na gagawin ay yung magkatapat na number ay pagduduktungoy natin ng horizontal line. Yan, katulad nitong 4 at 5, horizontal line. Yung 2 at 1, horizontal line. At yung 3 at yung 0. At ang 0 ay 6 nga. Pagkatapat na ay isang point nga. So, 0 at yung 3 ay horizontal line na nagkataon din na ay yan yung gitna ng bilog natin. Horizontal line. Ayun na. Ayan. Ulitin ko ulit. Hinati sa 6 dahil nga itong ating time ay hinati sa 6. Kaya ito yung 6 din. Yan. Tapos ay yung magkakatapat na number ay horizontal line. Horizontal line. Kalti na lang. Kasi pagkatapos natin makagawa ng horizontal line, kailangan natin kunin yung nasa gitna naman. Kaya yung intersection ng horizontal line at ng vertical line na ito. Yan. Yung vertical line at yung horizontal line na yon, kailangan natin ng intersection na yon. Ayan. At yung intersection na ito, ay yan ngayon yung gagawa natin ng mga line na ito. Yan. Okay na, nakagawa na natin lahat. Nahati na natin. Napag-connect na natin yung magkatapat na point. Okay? Ang sunod ay gagawa na natin itong diagonal line na ito. Zoom out ko na ng kaunti. Zoom out. Makita natin. Ayan. Ayan. Okay. So, gagawin na natin itong diagonal line na to. Okay? At paggagawa ng diagonal line, ang uunahin lagi natin ay itong corner to corner. So, ganun pa rin, corner to corner siya. So, mula sa corner na ito, which is yung gitna ng bilog, syempre, papunta doon sa kabilang corner na yon. So, yun ang uunahin. Corner to corner. Pagkatapos magawa itong corner to corner na line, okay, yung point na sinabi ko kanina na gitna ng mga horizontal line at ng vertical line na nasa gitna ito. Gagawa din tayo ulit ng line niya, kaya may line doon, pag ganun, at line nito pag ganun, na yung line na ito ay parallel doon sa ating corner to corner na ginawa. Okay? So, kailangan niya ni parallel, no? Ito yung symbol na para sa parallel, yung dalawang arrow. So, kailangan yung tatlong point na yun ay parallel at yung ang una ay yung gitna, corner to corner na connection. O di ayan na, kompleto na yun. Okay? Nagsimula muna tayo sa bilog. So, pagkatapos naman makagawa ng bilog, edi yun. Corner to corner na connection. Tapos parallel doon sa corner to corner na line. Okay? Ayan na. Pwede na tayo mag-intersect ng pares na number. Mag-intersect na tayo ng pares na number. Tingin ko lang para kita ng isa. Ayan. O, for example muna, itong 1. Ito nga, di ba, dinamberan nga natin to. Okay, clockwise. Pa-clockwise nga yung bilang natin, di ba? Yan, clockwise. So, clockwise na yan ay okay nga, itong 1 na to, i-intersect natin dito. Itong 1 na to, walang problema. Ito nga yung vertical line na yan. Yan yung 1. Pero yung 1 dito ay dito. Yan. Ito. Tapos, ititrace natin yung horizontal line. Dito tama. Hanggang doon sa gitna. Ang gitna nga itong vertical line ito. Pag tumama sa gitna ay ititrace natin yung line na ginawa natin na sinabi nga natin ko. Sinabi ko nga ay parallel nga dito. Sa line ito. Pag tinilis ninyo, edi yung intersection na yon at yung 1 at yung 1, edi yun yung point para dun sa 1. O isa pa ulit, para sa number 2. Hindi pala, sunod na lang, number 2 na lang. Number 2, para mas maintindihan natin. So yung number 2 dito, ay ditong vertical line ito. Walang problema tayo, lagi naman. Yan yung number 2, itong vertical line. Sunod, yung 2 din, dito sa bilog natin. Hahanapin natin, ito yung number 2. So yung number 2 na point na to, ito nga, sa bilog, yung sa bilog ha, ito. Na, ginawan nga natin siya ng horizontal line, na yung horizontal line ay tumama doon sa gitna.
Again, sinasabi kong gitna nga ay yung intersection nitong horizontal line at nung gitna ng circle na vertical. Tapos ititrace nyo yung line na yon na ginawa natin diagonal. Na ito ang diagonal na to ay parallel sa gitna. Yan. Tapos ito ngayon yung 2, tapos ito yung 2. Yan. Kaya nabuo yung 2 na yon. Tapos yung 3 ay yung gitna nga. Ay ito, 3. Pupunta sa gitna. Tapos ganon. Tapos 3. At yung 4 sa gitna. Ito. Yung 4. Tapos yung 5 sa gitna. 5 at yung 6 ay balik ulit sa gitna. Ayan, 6. Ito yung 0 ay 0 din. Kaya nandun yung 0. Matapos makakabuo ulit nga tayo ng mga points na yan. At yung points na yan, yan yung ititrace natin using French curve para magkaroon tayo ng smooth na line. So yan ngayon yung ating cycloidal motion. Cycloidal motion. Okay? Okay lang ako bang ulitin or maliwanag naman? Maliwanag naman po, sir. Okay, thank you. So yan yung ating cycloidal motion. Ito nga ay kasama naman na yung organ ha, yung kaninang pinapakita ko sa inyo ay libro ngayon ni Mabi ha, kaya nga pinapahanap ko kayo ng libro ni Mabi kasi ngayon ginagamit natin. Simple harmonic at last nga ay cycloidal. As titingnan, again ha, itong velocity, acceleration, kung ano man ito, ay babalkan natin yan. Pero yung displacement kasi, kung napansin nyo, ay kaparehas, halos kaparehas siya nung ating simple harmonic. Simple harmonic. Ang pinagkaiba kasi niya itong natitirang tatlong ito, yung tinatawag natin velocity at acceleration. Iba itsura nung kanilang drawing. Pero yung displacement, hindi nagkakalayo. May konting-konti lang na difference. Mas makikita yung difference pagdating dito sa velocity at acceleration. Velocity. Okay. Again ha, wala tayong MATLAB. Huwag kayong matakot sa MATLAB. So ito na rin yung i-upload ko pero hindi natin pag-uusapan ng MATLAB. Okay? Tapos ayan na nga, yung ating CAM. So napag-usapan na nga natin itong follower. Di punta na tayo sa CAM. Okay? At katulad sabi ko, ang pag-uusapan natin niya ay disk CAM. Disk. Yan. Yung mga parts na yan ay mas maintindihan natin kapag nag-drawing tayo, pero as brief lang ay balikan natin dahil meron din naman dito. Hindi kasi nakasulat doon. Katulad sabi ko ha, balikan natin yung kay Mabi. Yung kay Mabi kasi ay ano. Ayan. So ito rin yun, ang tawag nga natin doon sa lahat ng parts na to. Yung mga pinagtuturong ito ay nomenclature. Ayan. CAM nomenclature. Zoom out ko lang ng isa. Para naman hindi. Ayan. So CAM nomenclature. So yun yung mga parang different parts. Hindi mo kasi siya parts eh. Kaya nga nomenclature. Kung yung mga tawag doon sa mga parts na yun. Okay? So una ay yung tinatawag natin na base circle. Yan. The base circle is the smallest circle tangent to the CAM surface about the center of the CAM rotation. So ang kailangan ay yung base circle ay nasa gitna yung center. Yung pinag-iikutan na lang o yung kung saan umiikot yung ating CAM, dapat nandun yung center ng ating base circle. Kasi siya yung pinaka mababang point ng ating rotation ng CAM. Kasi siya yung smallest din na circle. Okay? So sabihin, dapat hindi bababa yung ating follower beyond sa base circle. Kasi pag buwaba pa, hindi mali yung base circle natin. Kasi ang base circle nga dapat yung pinakamalit na circle dito. Kaya hindi siya dapat bababa sa base circle. Kasi nga siya yung smallest circle. Tapos ang sunod ay ito na lang, trace point. Trace point is the point on the follower that corresponds to the contact point of a fictitious knife edge follower. Fictitious. Kasi nga walang gumagamit ng knife edge follower.
Pero, kahit walang gumagamit, basehan pa rin nga kasi siya. Okay? Na yung basehan na yun ay makikita natin dito sa trace point. At yung trace point na yun ay yun, tuldok na yun. Kasi yun yung stroke, yung sinasabing stroke. At katulad ng sabi ko, ang stroke ay yung buong, yan, to extreme position of the follower. Okay? Mula sa baba hanggang doon sa pinakamataas. Yun yung stroke. Yan. Then, ang tawag nga natin, wala kasing definition, di ko makita yung definition. Ang pinakalabas o yung perimeter ng ating cam ay tinatawag natin cam profile. Ayan, kasulat. Wala kasi nakalagay na definition. Kung meron man hindi ko makita kung saan man dito yung definition ng cam profile. Pero yun ang tawag natin. Yung sinasabi ko kaninang circumference, perimeter, ano pa ba? So basta yung nakapalibot doon sa cam, ang tawag natin sa kanya ay cam profile. At yan yung sunod natin ito drawing. Okay? At yung cam profile nga yan ay depende doon sa type ng follower natin. O yung iba ha, may iba pa dyan mga definition, pero mas maintindihan, or may iba pang mga terms dyan. Ito, mga yan, ito. So, balikan na lang natin once na maintindihan natin yung buong paggawa ng cam. So, binanggit ko lang yung mga mahalaga, yung base circle, yung trace point, pati yung stroke. Kasi mga yan, yung pitch curve, pati yung ito, normal. Pag-usapan natin kapag nadaanan natin yung mga kailangan points na yan. But for now, yan muna yung ating nomenclature. Ang sunod kasi natin dapat gawin ay yun nga, pagkasamahan na natin i-drawing yung follower. Okay? Yung natutunan na natin kanina sa paggawa ng follower at ayun, gagawa na tayo ng sample na cam using knife edge follower. Pero kasi kita nyo, mag-alas stress na. Kaya, itutuloy na lang natin sa next na meeting. O, bukas ay ano na muna, sige, free na bukas ha. Pero yun ay malamang sa malamang ay i-make up class natin. So, kahit kayo free, i-make up class yun. Set up na lang natin after ng exam. Narinig kaya ako? Tungkol doon bukas? Yes. Thank you. Nasaan ang aking ano? Antay lang saglit. Thank you.